Love wins ngayong araw dahil masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ng unlikely couple na si Kim, isang gay, at si Apple, isang lesbian. Sa dinami-dami ng pinagdaanan nilang diskriminasyon, hirap at walang kasiguraduhan, ika nga, isa lang ang tsak sa 1,000 nilang duda, ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Natuwa ako sa kanilang storya, kaya talagang inalam natin yung mga kailangan nila para may provide natin at siguradong matuloy ang kanilang kasal. Tara! Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Babae, ina. Hindi man nauunawaan ng iba, si Apple ang tumatayong lalaki sa relasyon nila ng kanyang mapapangasawa. Ako po si Apple B. Hilario. Isa po akong housewife. Hindi man po typical sa aking itsura or pananamit. Isa akong member ng LGBTQ na kayang gampanan ang aking pagiging isang housewife sa aking pamilya. Grade 2 pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na ganito. Kasi may kapatid po akong na lesbian din. Parang nakikita ko sa kanya. Di siguro sa tukso-tukso, ganyan, sa yung pananamit din niya. Tsaka yung pananamit ko rin po, gusto ko yung nakasando ako. Ganyan, ng mga Power Ranger, alam mo naman, ng batang 90s, gano'n. Grade 6 na ako yan, para lumalabas na yung pagiging lesbiana ko talaga. Mas naging bukas na nga ang lipunan natin ngayon sa kung anong kasarian ang nararamdaman at pinipili ng mga kapatid nating miyembro ng LGBTQ+ community. Pero hindi pa rin nakaligtas si Apple sa mga hamon ng buhay habang siya'y lumalaki. Marami pong nangyari sa buhay ko, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Kasi dati talagang gipit po kami, nakatira lang kami sa tabi ng Riles. Yung buhay namin talaga, giin na lang kami na yung 20 log po. Naiba yung pag-iisip ko, puro pagbabarkada na lang. Kaya natigil ako ng ilang taon. Pero awa naman ng Diyos, kahit naging ganun yung buhay ko noon, tapos hindi ako nakapag-aral, nakapagtrabaho naman po ako. Mailap man ng swerte, sa pagiging palakaibigan din natagpuan ni Apple ang lucky charm ng buhay niya. 2016 niya, nagkakilala na kami ni Kim. Sa isang inuman, yan. Crush, ganun. Di may iwasan sa inuman hanggang sa parang na kaming dalawa, nagka-developan. Ako po si Kim Juanico, 27 years old, and I'm proud trans tatay. Bata pa lamang po ako, lumaki na ako sa Tondo until now, and dati po is laman po ako ng mga entablado. Mahilig po ako sumali sa mga patimpalakgay ng mga Miss Gay po sa mga barangayan. Nagsimula po ito siguro yung feelings ko na part ako ng LGBT na 5 years old po ako, parang grade 2. Then, paano ko po siya napansin kasi yung mga damit ng kapatid ko, sinusuot ko. Pag may lipstick yung kapatid ko na bago, ako umuna o ang unang gumagamit. Then, nag-high school,
Hindi ko po expect talaga magiging ending ito. Kasi before po talaga nagka-jowa rin po talaga ako ng lalaki. Pero kasi ang pinaka nagustuhan ko po kasi sa mga lesbian is yung meron silang mga katangian na hindi kayang gawin ng lalaki. Marami ang nagulat sa hindi pangkaraniwang relasyon ni Kim at Apple. Dahilan para magkaroon ng matinding problema ang kanilang pagsasama. Naging kami na po noon ng 2015 para nag-running lang ng mga 5 months. Unti-unti na po kasi nalalaman ng mga kapitbahay, mga tropa niya, tropa ko. Parang yung buyuan, discrimination. Hoy, ang gwapo-gwapo mo, may tsura ka. Sana nagpakababae ka na lang. Yung mga ganon. Ganon din naman sa part ng mga tropa ko. Bakit bakla ka, tas babae? Sana nagpakalalaki ka na lang. Hanggang sa natakot siya kasi nga parang feeling niya lumiit yung mundo niya dahil nga sa mga batikos na mga taong nakapaligid. Pero sa kabila nito, tila inihahatid pa rin ng tadhana ang landas nila sa isa't isa. 2016, 17, 18, 19. Siyempre magkalapit lang po halos yung bahay namin. Nagkikita pa rin kami, nagkakasalubungan kami. Malalaman mo sa tao kapag may kurot pa o wala na eh. Kasi siyempre kung wala na, wala ka na pakialam. Halimbawa may inuman, tapos alam mo na doon yung tao. Kung talagang wala kang nararamdaman, hindi ka na pupunta. Parang mga ganun ba? Parang iiwas ka. Diba? So problema po siya, naghahanap ng, para makausap ako, naghahanap ng daan, bukod sa bahay ng kaibigan, makikitext, hanggang sa pagtapos ng lockdown yun, nagsama na po kami sa kanila. At makaraan ang 2 pang taon, isang anak at isa pang paparating. Nagpasya na sina Kim at Apple na gawing legal ang kanilang pagsasama. Sa mata ng Diyos, sa bisa ng batas, at sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila. Simple lang. Just put God as the center of your relationship. If you will do that, rest assured, you have had a happy memories for the rest of your life. Susunod, maraming pagsubok ang darating, maraming hirap at problema, pero wag lang susuko, ipaglaban mo lang palagi. May papayo ko lang, stay strong and stay in love. And nandito lang po kami sa likod ninyo. Namin now is the bride, your wife. Sa pagbabalik ng Dear SV. Every day, give thanks to the Lord in order for you to have had the happy marriage for the rest of your life. L is love. Icebreaker na maituturing ang pagkalito ng judge sa wedding ceremony ni Kim at Apple. Adrian. Apple. po. Adrian, are you willing to... Apple. Kim. Kanina ano ba binanggit ko kanina? Kim po. Ito. Parang Ito na ikaw. Ikaw na ngayon. Apo. Okay, Apple, are you willing to give yourself to her as your lawful willing husband? Yes, I do. Pero sa karaniwang pagkakataon, hindi rin talaga ganoong kadali para sa mga kapuso nating LGBTQ+ members na sanay ng mga tao sa kung anong tawag ang mas pabor sa kanila. Kung sir ba yan o ma'am, ate o kuya. Dahil hindi rin naman lahat ay bukas ang isip o may sapat na kaalaman tungkol dito. Minsan talaga hindi may iwasan ng discrimination talaga. Parang kasi maliit kasi tingin ng mga tao sa bakla eh. Kaya parang madalas mabuli, pero syempre depende pa rin naman yun kung paano mo i-educate yung tao na maayos. At sa huli, sinikap pa rin nilang gampanan ng kanilang mga tungkulin bilang first-time parents noon. Nung nanganak na ako, sobrang hirap. Halos ikamatay mo. Totoo talaga sinasabi ng isang magulang. Sabi ko, syempre tomboy na tomboy ako sa aking datingan dati. Kaya hindi ko alam kung paano paliguan yung bata. Halos sikim lang talaga lahat.
Hanggang sa nasanay na ako sa araw-araw yung pagpapasok sa Kim ng trabaho. 2 lang kami natitira, pati yung lola niya. Ako na lang. Breastfeed kasi ako for 3 years eh. Kinaya ko kahit sobrang hirap, kahit sa daanan, kahit sa sakyan, kahit saan kayo pumunta, talagang hindi ako nahiya sa ganung paraan kahit nakikita nila. Hindi man pangkaraniwan at sadyang nakakalito man para sa iba, sa sarili nilang tahanan, sinanay pa rin nila ang kanilang anak na tawaging tatay si Kim at nanay si Apple. Noong una po, mahirap i-connect, mahirap pagduktong-duktongin. Pero lately po, nung lumalaki na po yung anak ko, parang nasanay na rin po ako at inadmit ko na rin sa sarili ko na tawagin akong tatay talaga or papa. Kasi kapag binago po namin, maguguluhan lang po yung bata. Tsaka darating naman po yung panahon na magkakaisip na maayos yung anak ko. Malalaman niya rin naman yung totoo at kung anong dapat at kung anong tama. At sa abot ng kanilang makakaya, sinisikap nilang palaging piliing gawin kung ano ang tama at itaguyod ang kanilang pamilya nang hindi umaasa sa iba. Yung buhay namin ni Kim ngayon, ayan, siya nag-working, ako nagtitinda dito sa tapat namin, nag-aalok ako ng peanut. Pag wala kaming tinda, mag-aalok ako ng longganisa para lang mairaos pa namin yung mga bayarin namin sa araw-araw. Apo, nag-online selling kami. Kapag halimbawa nakakita po ako ng mga jacket na mga balde kung tawagin, yung parang isang bultuhan. Kaya lang, may times na nabudol po kasi kami. Kasi kaya naubos talaga lahat ng nakinita, kasama ng puhunan. Hindi ko po pinagsisihan na nagkaanak ako. Kasi sa totoo lang po, mas malayo po talaga yung buhay ko ngayon kaysa sa buhay ko noon. Kasi may season lang naman ng contest. Pag mga piyestahan na ngayong afternoon, wala na. Tenga na naman. Nga, tambay dito, tambay doon, inom dito, inom doon. Natuto po kami sa sarili na namin pa mga paana, hindi umaasa sa magulang, na kahit ganito po yung gender namin, ipagmamalaki ko pa po kasi kahit kailan, pati pampers ng anak ko, hindi ko po hiningi sa magulang ko. Papayo ko lang, Kim and Apple. Kaya nang ilapit sa akin ang istorya nila Kim at Apple para maging kanilang ninong, hindi na ako nagdalawang isip na sagutin ang iba pang mga pangangailangan sa mismong araw ng kasal. Maraming pagsubok ang darating, maraming hirap at problema, pero wag lang susuko, ipaglaban mo lang palagi. Just like any other successful na mga bagay, pag gusto mo maging successful ng isang bagay, pinaghihirapan yan, binibigyan ng effort, inaaruga, at syempre, minamahal. May papayo ko lang, stay strong and stay in love. And nandito lang po kami sa likod ninyo at magiging gabay ninyo. Maraming salamat. Congratulations and best wishes sa iyo. Sir, your blessings. Ako po ay stepfather lang ni Kim. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ngayon na nakikita ko ang tagumpay ng anak ko. Sapagkat mahirap panindigan ang tinatawag na isang pamilya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naging ninang nyo at ninong sa kadugtong ng ating kapamilya na nakadalo ngayon. Ang wish ko lang po sa kanila, sana maging maayos ang kanilang pagsasama. Yan pa sila ng mahabang buhay ng Panginoon. Maging masaya silang mag-anak at mahal na mahal ko kayo. Now is the bride, your wife. Nakakatuwang isipin na tinanggap ng maluwag sa dibdib ng mga magulang ni Kim at Apple ang kanilang pagsasama. Lalo na't hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon.
nakausap ko ang kanilang mga nanay habang hinihintay naming makabalik ang bagong kasal. In-interview kasi namin sila para sa programa namin sa Dear SB. So, pati dun sa kaibigan namin kay Ogie Diaz, sabi nila, Sam, baka pwede mong tulungan para matuloy yung kasal kasi napopospone mo yata. So, sinagot ko na po. Maraming salamat. Maraming salamat sa tulong yun. Malaking bagay po yun. Malaking bagay po sa kanila. Kasi, lalo na ngayon, buntis daw po si ano. Oo, October yung Si Apple. October, mga anak na 7 months na siya. Anong wish niyo po para sa soon-to-be husband and wife? Hindi sana magkasundo sila palagi para walang problema. Kasi yun naman ang ano ng mag-asawa eh, yung nagkakasundo eh. Tama. Kayo, Nay? Hindi lagi sila magkakasundo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Again, Kim, Apple, congratulations. I'm happy na natuloy na po yung kasal ninyo at kasama yung family, and masaya rin ako na naging part ako kahit biglaan. Pero everything happens for a reason. Alam niyo naman yan. At ako naniniwala ako na magtatagal ang inyong relasyon dahil nakita ko naman yung pagmamahalan ninyo. Meron ako yung isang anak at meron pang on the way. Pero dahil nandito rin po tayo sa programang Dear SB, syempre dahil ninong nyo na ako, gusto kong mag-iwan ng konting regalo sa inyo dahil nakita ko naman yung pinagdaanan ninyo. Hindi naging madali. At syempre, inspirasyon yung love story nila para sa mga LGBT community natin. So, sana makita yung story ninyo na mas maraming tao at maraming ma-inspire na ipaglaban yung kanilang pagmamahalan. Gusto kong sagutin yung honeymoon staycation ninyo. Sagot ko na yan. Alam ko, 7 months pregnant na si Apple, pero kung saan nyo man na maisipan na mag-honeymoon dito sa kahit saang hotel or dito sa may Luzon area, kasi bawal na yata mag-flight eh. Sasagutin ko na yung honeymoon ninyo. At syempre, dahil alam ko may baby on the way at magiging 2 na yung anak ninyo, gusto ko makapagsimula kayo ng sarili nyong kabuhayan. So, gusto kong mag-iwan ng pangmatagalan na tulong sa inyo. Bibigyan ko kayo ng puhunan para sa isang negosyo. Okay? Pero yung puhunan na yun, ibubulong ko na lang ha. Kasi talagang na-inspire ako, natuwa ako, at parang naging partner rin ako ng family ninyo. Mag-iiwan ako sa inyo, Kim and Apple ng... Congratulations sir. So sana yung iiwan kong pangpuhunan sa inyo, magamit nyo, mapalago ninyo. Maraming salamat po yung iiwan nyo po sa amin regalo, makakatulong po para magbago po yung buhay namin. Salamat po. Sa puntong ito, hindi na napigilan ng mag-asawa na maging emosyonal. Pakiramdam ko, ito na ang hinihintay nila para unti-unting mabago ang kanilang kapalaran. Thank you very much nang sana pagpalain pa kayo. Salamat. Hindi ako perfectong tao, kapatid, pamilya o asawa. Pero ni minsan hindi ko hinayaan magkaroon ako ng pagkukulang sa iyo at sa pamilya. Hindi ako nangako sa iyo noon, pero lahat-lahat ginawa ko at ginagawa ko ngayon. Dahil bago ko binuo ito, kinausap ko ang sarili ko. Kapag nangyari to, hindi na ako babalik sa iniwan kong buhay noon. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit ganito ang kasarian ko, binigyan niya ako ng isang tao na kaya akong damahin at samahan sa hirap ginahawa, at ikaw yun. So itong nasaksihan natin ngayong araw proves that love really wins. Walang kahit anong ahad lang sa'yo, basta talagang paglalaban mo yung pagmamahal mo. Ano man ng gender mo,
Sana maging inspirasyon to para sa mga kababayan natin na nasa LGBTQ community na ipaglaban mo yung pagmamahal mo kasi talagang walang pwedeng humadlang basta mahal mo ang isa't isa. Ninong Sam Bersosa, maraming salamat po sa tulong at effort nyo para sa amin. Makakaasa po kayo na sa binigay nyo sa amin ay gagamitin po namin sa tama. Thank you po sa pinagkaloob mo sa amin, na panghanap buhay. Thank you. Maraming salamat po. Patunay lamang ang pagmamahalan ni Kim at Apple na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang batayan at opinyon ng ibang tao. Ang tunay na pagmamahal ay kayang lumaban, kayang mangarap ng sabay, at kayang hawakan ng iyong kamay, pilitin man kayong paghiwalayin ng tadhana. Sobrang kulay kasi ang dami nangyayari. Ay, pinapangako ko sa kanila na hindi ko sila iiwan, kasama nila ako hanggang dulo. Na lahat na dapat kailangan maratag kaming dalawa. Lalo na't magdadalawa na yung anak namin. Lahat gagawin ko para sa kanila, hindi ko sila iiwan. Sa anak ko, sana huwag kayong matakot sa paglaki nyo. Huwag kayong matatakot sa sasabihin ng ibang tao. Lalo na pag dumating na makapag-aral na kayo. Ang isipin nyo na lang yung mga magulang nyo na ginawa lahat para sa inyo. Lagi ko sinasabi sa kanya kapag dumating yung time na malabo, kapag dumating yung time na yun, piliin mo pa rin kami. Kasi sasamahan pa rin kita kahit sa pinakamadilim na parte ng buhay natin. Malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng isa sa pinaka-espesyal na araw sa kanilang buhay mag-asawa. Dahil hindi lang ito isang simpleng okasyon, kundi selebrasyon ng pagmamahal ng iba pa nating mga kapatid na sa kabila ng mapanghusgang lipunan ay hindi bumitaw at nagtagumpay. Buhay bagong kasal! May papayo ko lang, stay strong and stay in love. And nandito lang po kami sa likod ninyo at magiging gabay ninyo. Siyempre, dahil ninong nyo na ako, gusto kong mag-iwan ng konting regalo sa inyo. Gusto kong sagutin yung honeymoon staycation ninyo. Parang naging partner rin ako ng family ninyo. Mag-iiwan ako sa inyo, Kim and Apple ng... Okay, congratulations sa inyo. Maraming salamat, Ninong SB. Muli, ako po si SB, Sam Bersosa, at ito ang Dear SB. Sa hirap ng pinagdaanan ko, makaangat mo lang kahit kunting angat lang sa buhay ko. Basta, ako si SB, Sam Bersosa. Nabalitaan namin na grabe yung sipag at tiyaga mo para sa pamilya mo. Gusto ka naming regaluhan ng isang brand new. Maraming salamat po. Thank you po.